Magandang araw po sa misteryo at sa lahat ng nakikinig. Tawagin niyo na lang po akong Dennis, taga-Daet, Camarines Norte. Ibabahagi ko po ang isang karanasan na hanggang ngayon, kahit ilang taon na ang lumipas, hindi ko pa rin malimutan. Nangyari ito noong taong 2006 sa kasagsagan ng bagyong Milenyo. Noong dumating si Milenyo, alam na naming magiging malakas ang tama ng bagyo sa bayan namin. Pero hindi ko akalain na ganun pala ang magiging epekto. Simula hapon pa lang, lumidilim na ang kalangitan at pagdating ng gabi, ang lakas ng hangin. Para bang mga demonyo ang humihiyaw sa paligid. Ang ulan, hindi na parang ulan, hindi parang dagat na bumubuhos mula sa langit. Ang bahay namin noon ay gawa lamang sa kahoy at pawid. Luma na ang bubong at sa bawat tampas ng hangin, naririnig namin ng mga kalampag na parang bibigay na. Nagsisiksikan kami sa kwarto. Ako, mga magulang ko at dalawa kong nakababatang kapatid. Ang ilaw lang namin ay maliit na lampara dahil brownout na ang buong bayan. Mag-aalas 11 ng gabi, habang halos hindi na kami makatulog sa kaba, bigla naming narinig ang kakaibang tunog mula sa labas. Sa umpisa, akala namin mga kahoy lang na humahampas. Pero nang tumagal, naging malinaw na mga tinig, may umiiyak na parang bata. Mahina sa simula pero unti-unting lumalakas. Kasunod noon, mga boses na humihingi ng tulong. Papasukin niyo kami! Maawa kayo! Nagkatinginan kami, sabi ni nanay. Baka kapitbahay na nangangailangan ng masisilungan. Pero mabilis na tumanggi si tatay. Imposible raw. Walang taong tatayo sa gitna ng ganoong kalakas na bagyo. Mapapadpad man, malalampaso na agad ng hangin at baha. Doon na nagsimulang bumigat ang pakiramdam ko. Kahit mga kapatid ko, nagsisiksika na sa tabi ko. Nanginginig, hindi lang sa lamig kundi pati sa takot. Nang hindi pa rin tumitigil ang mga tinig, kinuha ni tatay ang lampara at sinilip ang bintana. Ako mismo, dumikit para makiisyoso. Ang nakita lang namin, mga sanga, yero at kung ano-anong lumilipad sa hangin. Walang tao, walang anino. Pero ang mga boses, naririnig namin ng malinaw, parang nasa mismong pintuan. Maya-maya lang, biglang kumalabog ang pinto. Una, isang hampas lang, hanggang sa naging sunod-sunod. Malalakas, parang may gusto at pilit na pumapasok. Sobrang lakas ng dagundong. Akala ko bibigay ang lumang pinto namin. Si nanay, halos mapasigaw. Ako naman, napakapit na lang na maigpit sa braso ni tatay. Ang dalawang kapatid ko, umiiyak na. Lahat kami, nagdarasal ng malakas. Halos sabay-sabay naming inuusal ang mga dasal na alam namin. Habang nangyayari ito, may isang boses akong malinaw na narinig mula sa labas. Boses ng babae. At ang nakakapanindig balahibo, hawig na hawig sa boses ng tiyaheng kong matagal ng patay. Ang sabi niya, "Buksan niyo, ako to." Parang gusto kong tumayo at lapitan ng pinto, pero pinigilan ako ni tatay. "Huwag kang lalapit," bulong niya, nanginginig ang boses. Ilang minuto kaming ganun, ang mga boses palakas ng palakas. Ang mga kalabog parang puputok na ang pinto hanggang sa bigla na lang tumigil. Nawala. Naiwan lang ang dagundong ng hangin at ang malakas na patak ng ulan. Kinabukasan, matapos umupa ang bagyo, lumabas kami para tignan ang paligid. Sira-sira ang mga bubong ng kapitbahay. Nagkalat ang mga sanga at wasak ang ilang kabahayan. Pero ang mas ikinagulat namin, sa mismong harap ng pinto namin, may mga bakas ng paa sa putik, maliliit at malalaki. Parang galing sa iba't ibang tao. Ang nakakapagtaka, na mismong bahaging iyon kung saan may bakas, tuyuan lupa. Samantalang lahat ng paligid ay basa pa ng ulan. Sir Misteryo, mula ng gabing dumaan yung Milenyo, hindi na kami basta natutulog agad tuwing may bagyo. Lagi naming naaalala ang mga tinig na narinig namin at ang mga kalabog ng pinto. Hindi ko alam kung guni-guni lang dahil sa takot o kung may mga nilalang talaga na gumagala tuwing kasagsagan ng unos. Pero sa isip ko, minsan hindi lang hangin at ulan ang dala ng bagyo, kundi mga tinig mula sa hindi natin nakikita. Magandang araw sa lahat ng mga nakikinig.
At sa inyo rin, Sir Misterio. Ako po si Carlo, taga Sorsogon. Ibabahagi ko po ang nangyaring karanasan namin noong dumaan ng Bagyong Rusing taong 1995. Bata pa ako noon, pero hanggang ngayon, buhay na buhay pa sa alaala ko ang takot na naramdaman namin ng gabing iyon. Noong dumating ang Bagyong Rusing, halos lahat ng bahay sa baryo namin ay gawa lang sa kahoy at pawid. Alam naming hindi ito tatagal sa lakas ng bagyo. Kaya agad kaming inilikas sa lumang paaralan na ginawang evacuation center. Doon nagsiksikan ng halos 300 katao, mga kapitbahay, kamag-anak at kahit mga taong hindi namin kilala mula sa karatig baryo. Habang lumalakas ang ulan at hangin sa labas, nagsisigawan ng mga bata, umiiyak ang mga sanggol at nagdarasal ang matatanda. Ang sahig ng silid-aralan ay nababasa na sa tumutulong ulan sa bubong. Amoy pawis, amoy putik at bakas sa mga mukha ng mga taong nandoon ang takot. Mga bandang 10:00 ng gabi, habang halos lahat ay nagkukumpulan, biglang tumahimik ang ilang matatanda sa isang sulok. May tinuturo sila sa may pintuan ng silid. Sinundan ko ang tingin at nanlaki ang mata ko. May anino ng taong dumaan pero hindi man lang bumukas ang pinto. Baka ilaw lang, bulong ng isa, pero walang ilaw sa labas. Putol na ang kuryente sa buong bayan. Makalipas ang ilang minuto, nagsimula magkwento ang ilan. May naririnig daw silang mga yapak sa koridor ng paaralan. Mabibigat, parang lumalakad ng mabagal, pero nang silipin, wala namang tao. Mas lalo kaming kinilabutan nung biglang magsisigaw ang isang bata. "Nanay, may lalaking nakatingin sa akin." Agad siyang niyakap ng ina niya, pero wala siyang nakita. Doon nagsimula ang kaba ng lahat. Habang abala ang mga tao, napansin kong nakabukas ng kaunti ang bintana. Sumilip ako at doon ko nakita ang hindi ko malilimutan. Sa gitna ng malakas na ulan, may mga nakatayo sa bakuran ng paaralan. Parang mga tao, pero hindi kumikilos. Basang-basa, nakayuko at tila nakatitig lang sa gusali. Hindi ko mabilang kung ilan, pero higit sa 5 sila. Nagtago agad ako at hindi ako nagsalita. Pero ilang sandali lang, may malakas na kalabog sa pintuan ng silid. 3 beses, parang sinadyang katukin ng malakas na kamay. Tumili ang mga bata, nagdasal ang mga matanda, at halos mawala sa ulirat ang ilan dahil sa takot. Pero hindi na naulit ang katok. Natapos ang magdamag na punong-puno ng kaba at pagod, hanggang unti-unti ring humina ang bagyo. Kinabukasan, matapos sumupa ang ulan, lumabas kami. Doon nakita ng lahat ang hindi pangkaraniwan. Sa putikan sa harap ng pintuan, may mga bakas ng paa, malalaki, halatang hindi galing sa tsinelas o sapatos ng tao. At hindi lang iisa, kundi parang kumpol na mga paa na nagtipon sa harapan ng silid kung saan kami natutulog. Sir Misterio, bata pa lang ako noon pero hindi ko malilimutan ang nakita ko. Sa tuwing may bagyo, naiisip ko na hindi lang kalikasan ang dapat katakutan. Minsan, may mga nilalang ding tila nakikisabay sa unos. Mga aninong hindi natin alam kung galing ba sa ating imahinasyon o talagang nananahan sa dilim. Magandang araw, Sir Misterio, at sa lahat ng mga nakikinig sa channel mo. Tawagin niyo na lang po akong Leonard, taga Real, Quezon. Ikukwento ko po ang karanasan ko noong 2004 nang tumama ang bagyong Winnie at magdulot ng malalaking landslide sa aming bayan. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala sa mga narinig at nakita ko matapos ang trahedya. Noong dumating ang bagyong Winnie, hindi kalakasan ng hangin, pero sobrang grabe ang ulan. Maghapon at magdamag na walang tigil, hanggang sa biglang lumambot ang lupa sa gilid ng bundok na malapit sa amin. Madaling araw nang bumigay ang lupa at natabunan ng ilang kabahayan. Pagkatapos ng lindol na dulot ng pagguho, bigla akong nagising sa lakas ng kalabog. Nagsisigawan ng mga kapitbahay, tumatakbo papunta sa mataas na lugar. Ang ilan, hindi na nakaligtas dahil sa diretsong bumulusok ang lupa at bato sa kanilang mga bahay. Kinabukasan,
Sumama ako sa mga residente at rescue team para tumulong maghanap sa mga survivor. Habang naghuhukay kami gamit ang mga pala at kamay, ramdam ko ang bigat ng paligid. Hindi lang dahil sa putik at hirap, kundi dahil sa kaba na para bang may nanonood sa amin. Habang abala kami, bigla akong nakarinig ng iyak ng bata. Malinaw na malinaw. Tumigil ako at sumigaw. "Dito, may bata pa dito." Nagmadali ang iba at sabay-sabay naming hinukay ang bahagi ng lupa. Pero ilang minuto kaming naghanap. Wala kaming nakita. Ang nakakapagtaka, pati ang ilan sa kasama ko, narinig din nila ang pag-iyak. Paglipas ng hapon, habang nakapahinga kami, may nagsabi namang narinig daw nila ang pagmamakaawa ng babae. Parang sumisigaw ng, "Tulungan niyo ako." Pero nang puntahan nila ang pinagmumulan, puro bato at putik lang ang naroon. Dumilim na, pero may ilang pa rin nagpatuloy sa paghahanap. Ako, naiwan sa paligid ng guho, nakaupo. Doon ko nakita ang isang aninong dumaan sa may malambot na lupa. Akala ko isa sa mga rescuer, pero wala namang suot na flashlight o raincoat. Nang sundan ko ng tingin, unti-unti itong naglaho sa mismong bahagi kung saan may natabunan. Kinabukasan, isa-isang nagkwento ang mga kapitbahay. May nakakita raw ng mga taong nakatayo sa itaas ng guho, kahit gabi at walang ilaw. May nakarinig ng dasal, parang rosaryo, kahit walang tao sa paligid. At may ilang na naginip na parang tinatawag sila ng mga kaanak na natabunan. Sir Misteryo, ramdam ko po na hanggang ngayon ay hindi matahimik ang mga kaluluwa ng mga biktima ng landslide dito sa amin. Bawat daan na madadaanan ko sa lugar na iyon, para bang may malamig na hangin na dumadaan sa likod ko. Marahil, patuloy pa rin silang humihingi ng dasal at tulong sa mga naiwan. Magandang gabi po sa lahat ng mga nakikinig at sa inyo na rin po, Sir Misteryo. Tawagin niyo na lang po akong Joshua, taga Calapan Oriental, Mindoro. Ibabahagi ko po ang isang karanasang hindi ko malilimutan tungkol sa isang matandang kapitbahay namin na nasawi noong dumaan na bagyong Riming noong 2006 at hanggang ngayon ay pinaniniwala ang nagpaparamdam pa rin sa lugar namin. Noong panahon ng bagyong Riming, halos lahat ng tao sa barangay namin ay naghahanda na. Malakas ang ulan, malakas ang hangin, at halos bawat oras may naririnig kaming mga yero na natatangay. Mga puno na bumabagsak at mga bubong na nagliliparan. Isa sa mga matatandang kilala sa lugar namin ay si Mang Rigor. Hindi niya tunay na pangalan. Mga nasa 65 years old siya noon, pero kilala sa pagiging matulungin. Kahit mahina na ang tuhod, lagi pa rin siyang kasama tuwing may bayanihan o may bagyong dumadaan. Noong kasagsagan ng bagyong Riming, halos lahat ay nasa loob ng kani-kanilang bahay, pero si Mang Ernesto nakalabas pa rin. Ayon sa kwento ng ilan, tinutulungan daw niyang itali ang bubong ng isang kapitbahay para hindi tangayin ng hangin. Doon na nangyari ang hindi inaasahan. May lumipad na malaking peraso ng yero mula sa kabilang bahay. Sa sobrang lakas ng hangin, diretso itong tumama sa leeg niya. Bumaksak sa gitna ng putikan, duguan at wala nang nagawa ang mga kapitbahay. Hindi na siyang umabot ng buhay. Pagkatapos ng bagyo, inilibing siya agad dahil sa kondisyon ng panahon at para hindi na lumala ang sitwasyon ng kanyang bangkay. Isang simpleng libing lang, walang kabaong, dahil siraan lahat at walang maayos na gamit. Pero matapos yon, nagsimula na ang kwento ng kababalaghan. Unang gabi pagkatapos ng libing, may kapitbahay na nagsabing may kumakatok sa kanilang pinto. Pagbukas nila, wala namang tao. Pero sa sahig, may bakas ng paa galing sa lumang tsinelas, tulad ng laging suot ni Mang Rigor. Sa mga sumunod na araw, may mga nakarinig ng pag-ubo sa kalsada. Kilala si Mang Rigor sa malalim ng ubo dahil dati siyang naninigarilyo. Pero tuwing titignan nila, wala namang tao. Ako mismo may karanasan. Mga 3 araw pagkatapos ng libing, gabi iyon at brownout pa. Nasa tapat ako ng bahay, nagsisindi ng kandila. Nang bigla akong makita ang isang anino sa kalsada. Dahan-dahan itong lumalakad, nakayuko at parang may hawak na lubid sa kamay. Sa unang tingin, para siyang buhay na tao.
Pero nang ilapit ko ang kandila, wala siyang ulo. Parang liig na tinamaan ng kung anong matalim. Napatras ako at halos mabitawan ng kandila sa sobrang takot. Hindi lang ako ang nakakita. Maraming kapitbahay ang nagpatotoo. May mga nagsabi ring naririnig nila si Mang Rigor na parang nagbibilin pa rin tulad ng dati. Ligpitin niyo yan, baka tangayin ng hangin. Parang hindi siya matahimik dahil namatay siya habang tumutulong. Hanggang ngayon, tuwing may malakas na hangin o bagyo, naniniwala ang mga taga-barangay namin na dumadalo pa rin si Mang Rigor. At kapag may naririnig silang malakas na pag-ubo o yabag ng tsinelas sa putik kahit 10 oras ng gabi, sinasabihan nilang baka siya yun. Papaalala pa rin, nagbabantay pa rin kahit wala na siya. Sir Misteryo, nakakalungkot man isipin pero minsan ang mga taong namamatay sa trahedya ay hindi agad matahimik tulad ni Mang Rigor na hanggang ngayon ay tila gumagala pa rin sa aming baryo. Dala ang huling misyon niya, ang tumulong at magpaalala sa gitna ng unos.